Ayan girls, may bagong project tayo. Kailangan kulit yung mga utak ninyo kasi kinuha tayo ng Joy dishwashing liquid para i-promote yung products nila sa social media. At saka importanteng masabi natin sa commercial na umaabot ng 15 days ang isang Joy Quincenas pack. Oo. Ang akin lang naman is pwede natin gawing mas edgy yung commercial. What if horror? I-imagine nyo. Isang misis na mag-isa sa isang madilim na bahay. Tapos biglang magre-ring ang phone niya. Tapos sasagutin niya, hello? Tapos sasabihin ng boses, 15 days. Tapos biglang lalabas siya sa dako. Dala yung Joy. Tapos biglang pupunta siya sa kusina. Tapos maghuhugas siya ng plato. Oh, di ba ang ganda nun? Sobrang edgy. Medyo horror siya pero na-promote pa rin natin yung brand. Kailan pa tumulong si Sadako sa gawaing bahay? Eto na lang, what if kunin natin si Taylor Swift? Si Taylor Swift ang bongga nun. Imagine nyo, na bago matapos yung concert ni Taylor Swift dito sa Pilipinas, kakantahin niya yung Sa Joy ay 15 days, pwedeng hugasan ng plato. You better believe it. Panalong lasting talaga sa Joy kasi abot hanggang 15 days ang isang pakete. Mabibili sa mga siyuging tindahan at sari-sari stores. At kailan pa natutong maghugas ng plato si Taylor Swift? Ang yaman-yaman nun, paghugasin mo ng plato. What if gawin nating fairy tale para maiba naman? I-imagine nyo na naghuhugas ng si Snow White ng mga plato. Tapos biglang may lalapit na witch. Sasabihin niyang, Hi Snow White! Gusto mo ba ng apple? Tapos sasabihin ni Snow White na, sige, kakainin ko yan. Pero hugasan ko lang itong mga plato. Gamit ang Joy Quincenas pack, ubusin ko lang to. So babalik siya sa paghugas ng plato. At dahil nga 15 days bago maubos ang isang Joy Quincenas pack, ay napagod na ang witch kakahintay. Ayan, tapos na. At dahil sa gutom, kinain niya yung sarili niyang apple. Namatay yung witch. Ganun. I love it! I love it! I love it! Go na tayo dyan. Go na tayo sa concept. Diba? Ang witty nun. At saka ipapalabas natin yung commercial sa Dish ni Channel. Kasi panghugas ng dish yung Joy, diba? Dishwashing liquid. Okay na yung kanina. Oo. Wag mo na dagdagan. Hi, Janine! Pasok ka! Hello po. Pinatawag niyo daw ako? Yes, Janine. Pinatawag ka talaga namin ni Boss dito for a very important announcement. Ipo-promote ka namin. Oh my God! Oh my God, thank you! Nakita niyo rin yung potential ko. Yes, actually, nakita talaga namin yung potential mo na magsama ng ibang employees if ever magre-resign ka. So sabi ko talaga kay boss na, what if ibigay na lang natin sa kanya yung promotion kapalit ng katahimikan niya? Yes, hindi kasi interesado yung anak ko sa posisyon mo, kaya binigay na lang namin sa'yo. At saka, Janine, since management ka na ngayon, ipapakita namin sa'yo yung secret weapon namin pag ang dami na nagre-reklamo ng employees. Talaga? Ang salary raise? Hindi! Ano ka ba? Free pizza! Di ba? Uy, at saka most improved na tayo ngayon kasi may kasama na tong Shakey's Mojos! Wow! Shakey's Mojos! Uy, correction. Flavored Mojos to kasi in collaboration to with Potato Corner. Mas pinabonggang Shakey's Mojos to with Potato Corner. Correct! Available din to in sour cream, barbecue, and cheese. Ang dami pang sizes to choose from at meron pang Flavored Mojo Supreme kung gusto mo ng dalawang flavors. Okay, since tapos na tayo sa Shakey's sa promotion, let's proceed to your promotion. Pasign na lang ako dito sa bagong contract mo, ha? Ay, wow, ang haba naman ito. Ay, oo, para hindi mo nabasahin. At saka copy-paste lang naman yan, eh. Sa taas na posisyon mo, nagka-copy-paste ka pa. Ay, naku, okay lang. Wala namang magagalit. Di ba, Tito? Oo naman, pamangkin! Kaya pala lagi niyang sinasabi na pamilya tayo dito. Magkakamag-anak din pala kayong lahat. Maureen? Oh my God, Josh! Okay, kamusta? Kailan nga tayo huling nagkita? I don't know, sobrang tagal na. 5 years? And 3 months? And 21 days? Ay, sorry. Naalala ko lang kasi yun yung araw na nakawala ako sa kahayupan mo. Hindi, naalala ko rin kasi yun din yung araw na hindi ko naririnig yung ingay ng bunganga mo. Kamusta? Sinungaling ka pa rin ba? Ganda ng damit mo, ha? The design is very pa-victim. Uy, ano ka ba? Mas cute yung sayo. The design is very cheater. Wow, paborito mo pa rin pala yan. Itong Lucky Me Pancit Canton. Oo naman, as always. Naalala mo dati yan yung lagi natin kinakain pag nagmo-movie tayo sa inyo. Naalala mo rin ba yung turo mo sa akin dati? Na i-mix muna yung oil, yung seasoning, tapos yung toyo. Yes. I-mix mo muna silang lahat bago mo ilagay yung cooked noodles. Kasi pag ganon, mas lalabas ang sarapiness ng Lucky Me Pancit Canton. Josh? Maureen?
Pwedeng tumabi ka. Kanina ka ba nakaharang dyan? Kala ko makikipagbalikan ka. Ano ako, tanga? Ilang taon ko pinaghirapan ng peace of mind ko tapos bibigay ako dito sa grocery. Next. Hi, sir. Gusto, huwag ka sumigaw, hold up to. Wrong. This is a bank. Alam kong bangko to. No. Sabi mo kanina hold up to. Nang iinis ka ba? Sir, please don't raise your voice with me kasi you're contradicting yourself. Ang sabi mo sa akin kanina, wag ako sumigaw, pero ikaw to nagtataas ng boses. Kasi nang iinis ka! Oy, no ha, I was just trying to correct you and I want you to understand that when I criticize people, it's always coming from a place of care. Excuse me. Sorry. I'm also a client here now waiting for my turn. And I'm also a guidance counselor. Now, I think ma'am, initially na-offend lang si sir kasi kinorek mo siya in public. We should correct people kasi in private because when we criticize people in public, it triggers a very defensive reaction from people which makes it harder for them to accept their mistakes and potentially learn from it. Okay, sir, samahan mo ako sa safe para matapos na to. Okay, sige. First and foremost, I just want to say sorry kasi kinorek kita in public. Ang akin lang naman kasi is hold-upper ka. So, kailangan strong yung opening statement mo. Kasi, how would people take you seriously if weak yung command mo? Pindutin mo number 7 na. Okay. Mami, pwede na ba ako uminom ng coffee gaya niya? Ay naku anak, hindi ka pwede uminom ng kape. Ay, bakit? Kasi bata Kasi anak, ayokong tumanda ka na dependent sa kape. Pagising kape, pag malungkot kape, pag masaya kape, pag bored kape. Talaga, Mami? Ay naku anak, ang dami dyan na nagkakape na lang kasi part na ng routine nila kahit hindi naman talaga gumagana na yung kape sa kanila. Kesyo kape daw muna bago magtrabaho o mag-aral para gumana kunwari yung mga utak nila. Pero naubos na lang yung mga kape nila, wala pa rin silang nasisimulan. Lahat ba ng kape masarap? Ay naku anak, hindi lahat. Yung iba dyan, bumabawi na lang sa itsura ng coffee shop nila kasi alam nilang tsaka yung kape nila. Oh anak, andito na tayo. Magbabay ka na sa kanya. Okay, Mami. Bye po. Time of death. Time of death, 11 habits. Ano daw? Anong oras, Dok? 11:49. 11 ano? Dok, pwede po bang palinaw? Hindi ko po maintindihan, Dok. Anong oras po? 11:49. Ha? Oh my God! Hindi siya marunong magbasa ng orasan. Dok, kaya ba hindi mo ginagamit yung regalo sa'yo na wristwatch dati? Ay, talaga? Oo, lagi niyang dinadahilan na na-misplace niya daw. Uy, ba't hindi ka marunong? 5, 10, 15 lang naman yun. Oo nga, Dok. 5, 10, 15 lang naman yung counting. So, sa digital lang siya marunong magbasa? Ba't sa akin kayo nakafocus? Namatayan kayo, di ba? Hindi malungkot naman, pero parang talaga ba? May mga hindi pa pala marunong magbasa ng analog watch. Medyo na-shock din ako dun. Paging Dr. Hernandez, paging... Sorry, Doktor. Hindi ko kasi usapan ninyo. Hindi ka pala marunong magbasa ng watch? Okay, Gemma, at what age did the Christian Saint Agatha of Sicily die? Si Agatha po? Yes, Gemma. Kung nag-aral ka, masasagot mo to. Class, no coaching. Shoota, nabasa ko to eh. Ba't hindi ko maalala? Ilang taon na siya nung namatay. Fuck shit, ba't amoy ng kape yung naaalala ko? Welcome to Starbucks! Shoota, ba't hindi ko maalala? For your cinnamon Danish, i-warm pa po ba? Name for the cup po? How about for food na? Ba't hindi ko maalala? Shoota, Name for the cup po? Ay, Gemma na lang, please. Gemma, the class is waiting. Ma'am Gemma, ano pong size ng cup? Gemma, ano? 20 po. That is actually correct, Gemma. The Christian Saint Agatha of Sicily Talaga po? died Galing mo, at the age of 20 or 20. Very good. So what do you like? Exempted ka sa next quiz or +1 direct with the card? For here po. Tayo, tinan mo to si Carmela. Ay, Diyos ko, nag-post na Nag-post na naman ang Lahat achievement niya sa buhay. Lahat na lang. Lahat na lang? At saka hindi yan diary, social media. Correct. Lahat talaga na achievements. Lahat, ako, okay nga na ako na low-key lang yung life Ako ko. din, Hindi oo. mo lahat i-post Private talaga. lang. Oh, di ba naalala mo nung pumasa siya sa board exam? Pinost. Nag-like Pinost na nga lang ako nun eh. Ako din. Respect.
Nung nag-Japan sila ng family niya. Diba? Parang isang album, 100 pictures, kailangan talagang ganun. Gets namin. gets na namin. Nasa Japan. Oo, Nasa Japan ka. Gets Diba? na namin yung ganun. Hindi, Reshimas eh. Ikaw nga, di ba? O ano? Hindi, pag may na-achieve ka, hindi ka Yung may Yung- one time na... Yung one time na... Basta! Basta kung hindi ka ako magpo-post. Akin lang yun. Sa'yo Diba? lang. Ako din, ganun din ako, di Hindi ba? naman kailangan lahat i-post. Agree. Hindi naman lahat kailangan ipalandakan sa social media, di ba? Yung may na-recruit ako sa Young Living, dalawa yun. Young Living. Hindi ako nag-post. Hindi ko nga alam yun. Pinagsabihan nun. Akin lang. Hindi ko alam yun. Talaga gawa ng status about it. No. Private lang ba? Congrats. Okay, class, magbe-break muna tayo. I-mute ko muna to at saka i-off ko yung video ko kasi magsi-CR lang yung teacher ninyo, ha? Huy, classmates, nag-aral ba kayo para sa natin? Para sa next activity natin? Alin doon yung magbibigay ng mga trivias about Philippine history? Oo. Di ba yun yung activity natin ngayon? Ay, oo naman, kasi naka-TM TikTok 10 ako na 1 gig good for 3 days na pang TikTok. So doon ko hinanap lahat ng mga facts, mga trivias about Philippine history. Ay, galing kasi naka-TM TikTok 10 din ako. Ang dami kong natutunan sa mga content creators doon about Philippine history. Okay, class, I'm back. Okay, balik na tayo doon sa natin, sa graded activity natin. Ano yung mga trivias nyo about Philippine history? Alam nyo po ba na ang largest bamboo organ ay matatagpuan sa St. Joseph Church sa Las Piñas? Alam nyo po ba na yung jellyfish lake dito sa Pilipinas contains more than 13 million jellyfish? Very good, very good. Ikaw mo rin, ano yung trivia mo para sa amin? Ma'am, alam nyo po ba na ang pambansang isda ng Pilipinas is ano po? Milkfish. 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 Milk tea. At kailan pa nagkaroon ng milk tea sa dagat? Ano po? With pearls. Di ba may pearls sa dagat? Hello? Hello, mga hackers kami. Nakuha namin lahat ng passwords mo. Lahat? Oo, lahat. Kasama na rin yung online banking. Thank God. Pwede pa send? Nak, Oh, ma, bakit po? absent ka ba sa school dati yung tinuruan kayo ng iba't ibang colors? Sa school? Bakit? Ayan, no? Puro black yung damit mo. Ayaw mag-try na ibang colors? Uy, alam nyo, grabe 4 days na ako hindi nakakapoop. same. Wala kayo din. Ay, naku, problema ko talaga yan. Minsan nga, 4 na araw, wala talaga. Ibang hirap. Ikaw, friend, gaano ka kadalas tumae? Everyday. Ha? Sana all. Everyday talaga, kahit sa mall, kaya mo? Oo. Wow, like gaano ka kadalas magpo? Oo nga. At least once a day. Wow! Talaga? Like everyday? Like walang maintenance? Like, paano mo ginagawa? Share ka naman ng tips, Lods. Ha? Special talent ba yun? Hindi ko na-inform. Ano to?